Sa tuwing nalilinis ng batang sundalo ang labanan, kinokolekta niya lahat ng granada. Mayroon siyang malaking balak. Pagkatapos makuha ang lahat ng granada sa posisyon, binalot ni Jack ang mga ito gamit ang kanyang coat at isinabit sa mga bangkay ng kalaban. Pinagdugtong niya ang mga granada gamit ang lubid para makagawa ng isang bitag na may chain reaction sa buong battlefield. Sunod, inilagay niya ang natitirang granada sa ilang metrong pagitan sa paligid ng posisyon. Nang matapos ang kanyang paghahanda, nagsimulang umakyat ang mga puwersang Koreano sa Dallas Dis. Wala silang kaalam-alam na dahan-dahan silang pumapasok sa mina na inihanda ni Jack. Isang sundalong Koreano ang aksidenteng nakatama ng tripwire ng granada. Pagkatapos makabawi ang mga nakaligtas, agad silang nagtipon muli at muling umatake. Mabilis na kumuha si Jack ng granada at itinapon ito pababa sa mga papalapit na tropa. Sa isang iglap, isa na namang alo ng mga sundalong Koreano ang napulbos. Lubos nang nabigla ang kalabang Koreano. Inakala nilang isang buong kumpanya ang nagtatanggol sa posisyon. Ang hindi nila alam, iisang sundalo lang si Jack na nakikipaglaban mag-isa. Dahil sa kanyang malikhaing taktika at matibay na loob, naipanalo niya ang laban. Mahigit 10 oras niyang ipinagtanggol ang posisyon. Naipagtulak niya pabalik ang higit sa 10 pag-atake, at nakapagpatumba ng 280 sundalo sa loob lamang ng isang araw. Isa itong himala ng isang sundalong nakipaglaban mag-isa sa kasaysayan ng Volunteer Army. Nang makita ni Commander Kim Joo-hyun ang napakaraming sundalong nasawi, ngunit hindi pa rin makuha ang posisyon, nagngit-ngit siya sa galit. Ipinakita niya ang kanyang malupit na ugali at walang awang iniutos ang pagpapaputok ng mga chemical shell sa posisyon ng ating hukbo.